Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong yugto at kwento na ating ihahatid sa inyo for today's video. And syempre for the last couple of days ay mga tag-iisahang kwento ang ating na-share. Meron nga nung Sunday at saka Monday na tigdadalawang kwento talaga in one upload. So sobrang grabe naman talaga ito. So sa ngayon, pang-isahang araw pa rin ang kwento na ito. Pero bago natin simulan yan, nais ko munang mag-thank you sa inyo dahil napakaganda ng turnout ng ating viewing last day or yesterday. Talaga namang pinagkaguluhan nyo ang kwento kahapon. Grabe naman talaga ang kwentong yun eh. Kaya maraming salamat po talaga. Naway i-share nyo ang kwentong yun tsaka ipamalitan nyo sa inyong mga kapitbahay. Charot. And nakapag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel. Maraming salamat po dun sa mga subscribers natin na nananatiling nanonood at nakikinig ng ating mga kwento. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po natin subscribers, which is napakarami nyo naman talaga, na mga nanonood sa atin na hindi natin mga subscribers, please do subscribe to our channel and click the notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing may bago tayong kwento. Pero so much for that. Hello muna ako kay Jaya Diagan, Mr. Maharlika, Elizabeth Lagunday, Gilmar 5211, hi din kay Fernando Caberte. Maraming salamat Jeliza Monteser. Kay Mayet G, ciao sa'yo, watching from Lake Como, Italy. Napakasosyal naman. Hi din kay Hannah de la Cruz. Maraming salamat. Hi din kay Grace Sarmiento, Merly Labong, Susan Boribor, Nora Barido, Hamandre, Chazi Chay, Richelle Villapane. Maraming salamat. Hello din ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pakikinig sa atin. Jonalyn Flores, maraming thank you sa iyong pagmamahal sa ating channel. Anna Jane Libot. Hello rin ako kay Lakwacha 7760, Raisa, Jenny Aguilar. Hello daw kay Mr. Ryan Kenneth Sanchez. I love you baby. Grabe naman, I love you baby na yan. Abby Crizel Santos, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hello rin kay Key Sharot, maraming salamat Lina Ladeza, kay Elsie de la Cruz, kay Marichet Serviano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Yen Torrejador, maraming thank you. Annalie Cristobal, hello kay happy birthday daw kay De Bueno Calderon. Ayan, magbi-birthday ngayong June 5. Hello po sa inyo. Huwag na nating patagalin, ito na po ang ating tampok na kwento sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Naniniwala ka ba na may mga pag-ibig na mahirap kalimutan at mahirap na hindi tandaan? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lovely. Nagustuhan ko po at naisipan kong i-share sa inyo itong storya ng buhay ko para na rin ma-share ko ang mga tinatago kong kilig dito sa puso ko. Probinsyana po ako, Mama Mia. At ang lalaking aking minamahal ay tawagin na lang natin sa pangalang Will. Mama Mia, si Will po ay maputi, chinito, matangkad. At kahit pa anong isipin yung kapintasan sa kanyang pisikal na anyo, ay wala po talaga kayong makikita. Para po siyang si Enchong D, Mama Mia. Medyo kulang nga lang siya ng isang paligo kumpara dun sa artista. Well, yung mga artista, may mga Dr. Vicky Bello naman at kung ano-ano pa. Pero siya, sadyang natural ang beauty niya. Mama Mia, dati pa kaming magkakilala ni Will. Pero hindi niya po ako napapansin. Doon po siya nakatira sa lugar ng side ng papa ko. Pero kahit hindi niya ako pansin nung mga panahon na yon, ako naman ay naa-appreciate ko talaga ang taglay niyang kagwapuhan. Nung second year high school ako, Mama Mia, ay tinuro siya sa akin ng classmate kong si Angel. Ang sabi ni Angel ay boyfriend raw niya si Will.
Inisip ko noon, napakaswerte naman ni Angel. Ako kaya, magkakaroon kaya ako ng pagkakataon na magka-boyfriend ng kasing gwapo ni Will? Noong panahon kasi na yun, Mama Mia, ay NBSB pa po ako o no boyfriend since birth. Medyo bata pa rin kasi talaga ako nung mga panahon na yun. Ang totoo ay mahilig pa po akong maglaro noon ng kung ano-anong laro kasama ang mga kababata ko. Third year high school, Mama Mia, nung naging magkaklase kami ni Will sa isang subject. Filipino subject po yun. Kung nagtataka kayo, yes, ganun po sa school namin. Iba't iba ang magiging kaklase mo sa bawat subject na para bang nasa college na kayo. Hindi ko na lang sasabihin kung saan kaming school nag-aaral at kung sino ang teacher namin dahil baka may nakakakilala sa akin dito na nakikinig sa programa mo, Mama Mia. Si Will at ang kaibigan kong si Laura ang lagi talagang nag-uusap. Kasi Mama Mia, itong si Laura po ay pinsan po ni Will ang boyfriend niya. Kaya medyo close silang dalawa. Ako ay laging na lamang sa may gilid at nakikinig ng palihim sa kanilang pinag-uusapan. Minsan nga, Mama Mia, narinig ko na pinag-uusapan ni Will at ni Laura ang boyfriend ni Will. May isang time na nagbigay pa si Will ng love letter para sa girlfriend niya. Tapos si Laura pa ang una niyang pinabasa dito. Tapos biglang nagtanong sa akin si Will. Babasahin mo ba? Tanong niya. Ako? Hindi, ayoko. Mas mabuti yan kasi napakabata mo pa eh. Mama Mia, nitong mga panahon na to, bata pa rin talaga kasi ako. Advanced po kasi ako na nag-aral kaysa sa mga kaidaran ko. Sina Will ay may siguro 2 taon ang tanda sa akin. Cute kung titignan kung makipag-usap si Will sa akin, Mama Mia. Hindi lang siya gwapo, kundi napaka-cute pa niya talaga. Ewan ko kung dahil lang ba yun may pakiramdam akong kakaiba sa kanya o talagang sadyang cute siya. Valentine's Day, Mama Mia. Sinabi sa akin ng papa ko na pumunta raw ako sa bahay ng pinsan ko dahil pinapapunta daw ako doon. Ako naman, syempre pumunta din doon. Doon, Mama Mia, ay minake-upan ako ng pinsan ko. Andun din pala si Will dahil magkakaibigan pala sila. Pero ako nung time na yon ay kilig na kay Will. Pero that time, Mama Mia, meron na po akong boyfriend. Meron na po akong sinagot sa mga nanligaw sa akin. Ang boyfriend ko ay itago natin sa pangalang Jomar. Siya ang first boyfriend ko. Sweet, tahimik, moreno. Kaya lang maraming mga chika babes na nagpapapansin sa kanya. Gwapo din kasi talaga ang boyfriend ko. Pero ewan ko ba, Mama Mia, si Will talaga ang nagpapakilig sa puso ko. Sinagot ko noon si Jomar dahil sabi ko nun sa sarili ko, wala naman pong pag-asa na magustuhan ako ng isang kagaya ni Will. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko na lang na si Jomar siguro talaga ang tinadhana sa akin. 4th year high school ako, Mama Mia. Classmate na talaga kami ni Will sa halos lahat ng subject namin. Masayang-masaya ako dahil magkasunod din ng letter ng apelyido namin. Ibig sabihin, kapag merong mga seating arrangement ay talagang magkatabi kaming dalawa kahit hindi ko ipilit. Lalo pa akong kinikilig sa tuwing magkatabi kami sa isang subject tapos may electric fan sa kanyang harapan. Kasi Mama Mia, dinadala ng hangin ang pabango ni Will na talaga namang para pong ipinagbabawal na gamot na nakaka-intoxicate sa akin. Minsan nga, kapag may electric fan, ay pakunwari pa kaming nag-aagawan dun sa fan. Tapos, lingon pa siya ng lingon sa akin. Sana, hindi pareho si Will sa electric fan.
na lumilingon sa akin at lumilingon din naman sa iba. Sana isa siyang electric fan na sira, yung hindi na makakalingon sa ibang dako at sa akin na lang talaga. Yun ang lagi kong naiisip noon. Minsan, Mama Mia, lagi pong tinutukso ni Will sa akin ang pangalan ng boyfriend ko. Magkaiba kasi kami ng section ni Jomar nung mga panahon na yon. Patuloy ang panunukso ni Will sa akin hanggang sa gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya na sana siya na lang. Sana siya na lang ang boyfriend ko. Every month ay meron pong ginaganap na mass sa aming school. Naupo kami ng mga kabarkada kong puro babae. Tapos, Mama Mia, yung friend ni Will na si Jem ay tawag ng tawag sa apelyido ko. Ewan ko kung uso din ba ito sa inyo, dati nung high school na apelyido ang tinatawag sa inyo ng mga taong hindi nyo ka-close. Habang tinatawag ako noon ni Jem kapag lumilingon ako sa dako nila, si Will naman ay yumuyo ko. Ewan ko, nakaramdam ako ng kakaiba noon, Mama Mia. Bakit parang nahihiya sa akin si Will? Bakit parang yumuyo ko siya kapag lumilingon ako? Nahihiya ba talaga siya? Ang cute-cute naman niyang tignan. Sabi pa naman noon sa akin ng papa ko na kapag nahihiya daw sa'yo ang isang lalaki, ay totoo daw ang kanyang nararamdaman para sa'yo. Pag uwi ko, Mama Mia, sa araw na yon, ay bigla po akong hinarang ni Will. Tinignan lamang niya ako. Hindi siya nakikipag-usap at hindi siya nagsasalita. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya pero dahil hindi siya sumasagot ay iniwan ko siya. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya. Maggagabi na pero wala pa rin kasing nagsasalita sa aming dalawa. Para po kami noong teleseryeng sinusubaybayan ko every afternoon. Ganun po ang klase ng kilig na nararamdaman ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, nung mga panahon na yon, pakiramdam ko talaga ay sobra-sobra akong masaya. Kahit pa ang totoo ay naghiwalay na kami noon ng boyfriend kong si Jomar. At alam niyo ba kung bakit kami naghiwalay ni Jomar? Meron kasing isang babae na naghahanap talaga ng paraan para makipag-usap sa boyfriend ko. May isang babaeng sinisiraan po ako kay Jomar, Mama Mia, para lang maghiwalay kaming dalawa. Ewan ko kung bakit naniniwala si Jomar sa kanya. Tinanong ko nga noon sa sarili ko, sino ba talaga ang girlfriend ni Jomar? Ako ba o yung babaeng yun? Pero anyways, dahil nga doon naniwala si Jomar sa kanya at hindi sa paliwanag ko bilang girlfriend niya, ay tuluyan na ngang nasira ang relasyon namin ni Jomar at tuluyan na kaming naghiwalay. Sana wag niyo pong isipin na malandi ako na naghiwalay kaming dalawa ni Jomar dahil may kakaiba akong nararamdaman kay Will. Totoo, Mama Mia, na may naramdaman nga akong kakaiba kay Will. Totoong super crush ko po siya. As in sobrang crush. Pero wala namang ibang nakaalam noon. Ako lang. Wala namang ibang nakakaalam na palihim akong kinikilig sa ibang lalaki at hindi sa boyfriend ko. Kaya hindi ko maisip kung bakit ako sinisiraan nung babaeng parang may gusto naman kay Jomar. Mama Mia, kahit nga sasabihin pa ng iba na medyo may kalandian ako, well, totoo naman. Natural din naman para sa atin, Mama Mia, nakikiligin pa rin sa ibang tao, di ba? Kahit na may karelasyon na tayo, lalo na kung bata pa tayo. Mama Mia, siguro nung mga panahon na yon, ako lang ang hiniwalayan na masaya pa na nagkahiwalay kaming dalawa ni Jomar. Kasi nung mga panahon na yon, pakiramdam ko ay may mga development nang nangyayari tungkol sa nararamdaman ko para kay Will. Dumating ang exam week, Mama Mia. Super kilig na kilig ako. Kaming dalawa na lang ni Will sa klase ang hindi pa cleared sa aming clearance para makapag-take kaming dalawa ng examination.
Kaya ayun, sabay kaming nagpa-clearance dalawa. Ako pa nga ang nagbitbit sa clearance niya papunta dun sa principal's office. Habang nag-aantay kami, Mama Mia, ay naka-headset siya. Nag-play siya ng kanta niyang Para Lang Sa'yo ni Aiza Sigera. Nilagay niya yung isang headset niya sa akin pong tenga. Deadma lang ako nung mga panahon na yon. Pero kayo na lang po ang bahalang umintindi. Siyempre deadma ako sa harapan ni Will. Alang nga namang ipahalata ako sa kanya na gustong gusto ko siya, hindi ba Mama Mia? Parang pinaramdam ko lang sa kanya na pareho lang kami na friendship lang, ganon. Hanggang sa biglang nagtanong sa akin si Will. Sabay tayong umuwi mamaya ha? Mama Mia, hindi ko na may paliwanag ang sobrang kabog noon ng dibdib ko. Kilig na ako pero sinasaway ko ang sarili ko. Huwag muna tayong assumera self dahil baka masaktan tayo sa huli. Masakit kapag nag-a-assume ka tapos hindi naman yon ang mangyayari. Sabay nga kaming umuwi ng gabing yon. Kinabukasan, exam Mama Mia, magkatabi pa talaga kaming dalawa. Sobrang init po doon sa islang kinabibilangan namin. Doon kami sa may gilid kung saan may nakatapat na electric fan. Mabilis na natapos sa kanyang exam si Will. Ako naman nung mga panahon na yon ay kinakalikot pa ang utak ko at syempre ang mga mata ko ay naglalakbay pa sa kung kani-kaninong test papers na pwede kong makopyahan. Hindi kasi talaga ako katalinuhan, Mama Mia. Matapos niyang ma-submit ang kanyang test paper ay lumabas na siya. Inisip ko noon, baka umuwi na siya kasi yun na ang last exam namin eh. Pero may konting pag-asa sa sarili ko na sana nga ay nandun pa siya sa labas. Sana nga nag-aantay siya na matapos ako sa exam ko. Ilang beses kong sinaway-saway noon ang sarili ko na wag mag-assume at mag-focus na lang sa exam. Pero nung natapos na ako, Mama Mia, at paglabas ko ay nandun sa labas si Will. Nag-aantay. Honestly, Mama Mia, hindi ko talaga maintindihan kung anong gagawin ko. Kung susundan ko ba ang mga kaibigan ko o lalapit ako kay Will. Kasi sobrang kaba talaga ang naramdaman ko noon, Mama Mia. Siyempre, dahil tinignan ako ni Will at nginitian niya ako, ay naglakad ako palapit sa kanya. Kaya lang, yun ang naging umpisa para tuksuhin kami ng ilan sa aming mga kaklase. Kaya pala, kanina pa ka namin inaaya tong si Will na umuwi. Ayaw pa eh. Kaya pala, hinihintay pala ang prinsesa niya. Hindi naman nagsasalita si Will nung mga panahon na yun. Medyo nanibago ako sa kanya, Mama Mia, na para bang nahihiya siya. Hindi kasi ganun si Will. Ako naman sa sarili ko ay palihim po akong ngumingiti. Pero sinasaway ko na ang kilig na nararamdaman ko dahil naramdaman ko ang pag-iinit ng mukha ko, Mama Mia. Piyadong nagbablush na ako sa mga panahon na ito. Tumabi ako sa kanya. Bigla niyang kinuha ang bag ko. Ako na magdadala nito. Wag na, magaan lang naman to eh, sabi ko. Pero syempre, kinuha pa rin niya, so binigay ko na lang. Mama Mia, inisip ko nun sa sarili ko, Will, kung pwede lang, hindi na lang sana bag ko lang ang bitbitin mo. Kahit ako na magbitbit sa pinakamabigat na bag sa mundo, basta andito ka lang sa tabi ko. Okay lang sa akin. Yun ang nasa isip ko na hindi ko naman magawang sabihin sa kanya dahil nakakahiya naman talaga. Paglabas namin sa gate, Mama Mia, ay nandun pa pala ang mga kaibigan kong puro babae. Kaya pala hindi ka na sumasama-sama sa amin ha? Kasi may boyfriend ka na pala. Ganun ba talaga kapag nagkaka-boyfriend na, Lovely ha? Nalilimutan ng mga kaibigan? Mama Mia,
Ang akala ko ay nakaalis na ang mga kaibigan ko, kaya nga sinabihan ko na si Will na umuwi na kami. Kasi kanina pa nila akong inaayang umuwi na nung nasa loob pa kami ng classroom at nagtitake pa ng exam. Inantay nga nila ako dahil hindi ko pa nasubmit ang exam papers ko. Pero nung naisubmit ko na, sabi ko hindi pa ako uuwi dahil may pupuntahan pa ako at mauna na lang sila. Pero Mama Mia, nandun pa pala sila sa labas ng gate nung nakalabas na kami ni Will. Hindi ko talaga maintindihan kahit na nakakahiya ang tuksuhan sa amin nung araw na yon ay nakakakilig naman ng sobra. As in, habang binabalikan ko po ang mga panahon na yon, Mama Mia, ay kinikilig pa rin talaga ako. Basta kapag nakikita ako si Will, para talaga akong mababaliw. Yung kantang Crazy For You ni Madonna, ganun na ganun ang pakiramdam ko. Ewan ko kung nakaka-relate kayo doon. Lalo pa kapag magkatabi kaming dalawa ni Will, kapag naaamoy ko ang pabango niya. Every time na nagdarasal ako noon, Mama Mia, lagi ko pong dinadasal na sana nga sa lahat ng subject ay magkatabi kami. Dinadasal ko rin lagi na sana healthy always si Will para lagi siyang nakakapasok sa eskwela at lagi rin kaming magkatabing dalawa. O diba? Ganun ako mag-pray. Hindi ko pinagpe-pray ang grades ko. Ang pinagpe-pray ko lang talaga ay makasama ko ang lalaking gusto ko. Nakakabaliw, hindi ba? Mama Mia, matagal bago nagsalita si Will. Habang nagkakilala kaming dalawa, dito ko napagtanto na talagang napakatahimik niyang tao. Parang ang layo-layo sa Will na na-imagine kong version niya noon. Pero kahit natahimik o maingay siya, isa lang ang nananatiling totoo. Napakagwapo at napaka-cute pa rin talaga niya. Lovely, anong gusto mong kanta? Ha? Halos mabaliw-baliw ako noon dahil hindi naman ako prepared na yun pala ang magiging tanong niya. Ano to? Question and answer pala? Nablangko bigla ang utak ko. Kahit ang dami-dami ko namang gustong kanta, Mama Mia, ay wala po akong maisagot sa kanya. Wala kasi akong gustong music eh. Ganun ba? Ako kasi gusto ko yung alipin at saka ngiti. Ay oo nga no, maganda yung mga kantang yun. Ilang sandali pa ay nanahimik na naman siya kaya hindi na ulit ako nagsalita. Habang naglalakad kami, ay nagsalita ulit siya. Alam mo, gabi-gabi kong pinapractice to eh. Pero kapag nandito ka na, parang nawawala ang pinagpracticean ko. Mama Mia, gustong-gusto ko na siyang hampasin noon dahil kilig na talaga ang lola niyo. Naghahanap na nga ako noon ng mahahampas. Gusto kong kurutin ang sarili ko dahil baka panaginip lang ang lahat ng ito. Noon pala, Mama Mia, ay nakasunod pala sa amin ang nakababata kong kapatid na lalaki. Second year pa lang ang kapatid ko nung time na yon at kami naman ni Will ay fourth year. Boards, ihahatid ko lang ang ate mo sa inyo ha. Pwede naman. Pero, kapag nakarating ka sa bahay, uuwi ka sa inyo nang wala ng ulo. Naku, patay tayo nito. Pagkatapos nun ay tagtawanan na lang kaming lahat na estudyante na naglalakad na nakarinig sa sinabi ng kapatid ko. Nandun kasi ang mga kasamahan at mga kaibigan din ng kapatid ko at tawa din sila ng tawa. Pero si Will ay napaka-cute pa rin niya kahit ngumingiti-ngiti siya. Legit, Mama Mia. Hanggang sa nakarating na nga kami sa bahay namin. Yung mama ko ay naglalaban nung mga panahon na yon at nakayuko siya. Inisip ko na sana hindi napansin ni mama ko na may naghatid sa aking lalaki. Lovely, pwede bang manligaw sa'yo? Hindi ako nakapagsalita at tinignan ko lang siya.
Tinatansya kung talagang totoo ba ang sinasabi niyang liligawan niya ako. Pero nung hindi ako nagsalita, ay siya ulit ang nagsalita sa aming dalawa. Hindi ako aalis dito kung hindi ka sasagot. Nataranta ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Anong nangyayari? Naririnig ba kaya ng mama ko ang pinag-uusapan naming dalawa ngayon ni Will? Nandyan lang sa may gilid ng mama ko naglalaba. Ano kasi Will Sige. Oo. Eto na ang pinakahihintay ko. Eto na ang gabi-gabing dinidaydream ko, Mama Mia, kaya palalagpasin ko pa ba? Siyempre, hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong to. Sigurado ka? Payag ka? Tanong niya. Oo. So tayo na ha? Hindi pa nga ako nakasagot ay bigla niya akong hinalikan sa aking noo. Mama Mia! Na-disorient talaga ako sa mga pangyayari. Ang narinig ko kasi ay pwede bang manligaw siya sa akin kaya oo ang sagot ko. Pero bigla niyang diniklara na mag-boyfriend at girlfriend na kaming dalawa pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo na pakiramdam ko talaga yung sweet ng gesture na yon. Grabe ang pamumula ko noon kahit hindi ko nakikita ang sarili ko sa salamin. Parang napapaso na kasi ang pisngi ko sa sobrang init. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Gustong-gusto kong tumalon, magsisisigaw at manghahampas ng tao sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, first time ko po talagang nagmahal ng totoo. Although nagkaroon naman na ako ng boyfriend sa katauhan ni Jomar, pero iba pa rin talaga kapag gustong-gusto mo yung taong boyfriend mo. Pagkakita ko sa mama ko, Mama Mia, ay hindi talaga ako nakapagsalita. Si Will naman ay wala ring sinabi. Si Mama naman ay nakatingin lang sa amin na para bang nagkakaintindihan na kaming tatlo sa mga nangyayari. Pagpasok ko sa bahay, Mama Mia, lahat ng gawaing bahay noon ay ako ang gumawa. As in like super ganado ang lola niyong maglaba, maglampaso, maghugas ng pinggan at kung ano-ano pa. May pasipol-sipol at pakanta-kanta pa. Hindi talaga ako nakaramdam ng pagod kahit na naglakad ako mula school at kahit na exam pa namin sa araw na yon. Sa sobrang happy ko, Mama Mia, ay hindi ako nakaramdam ng kahit nakatiting na pagod. Ganun pala talaga kapag masaya ang isang tao, Hindi siya nakakaramdam ng sakit ng katawan at pagod kahit na ang dami niyang ginagawa. Mula sa araw na yon ay opisyal na ngang naging kaming dalawa ni Will. Hindi na rin naman ako tumutol, Mama Mia. Hindi na rin ako humindi nung sinabi niya sa akin na tayo na nga. Smooth ang takbo ng relasyon naming dalawa, lalo't every time na nagkikita kami sa klase. Minsan nauuna siyang dumating, minsan naman ako ang nauuna. Pero every time na makita ko siya, Mama Mia, para po akong kumakain ng halo-halo kahit napakaaga pa. Dahil sa sobrang lamig at sa sobrang happiness na nararamdaman ko. Para pong ice cream ang laging laman ng bibig ko dahil sa sobrang gaan ng mga pangyayari sa paligid. Pakiramdam ko kapag nakikita ako si Will ay walang masamang pwedeng mangyari. Ganun po ako ka-in love sa kanya. As in sobrang hulog na hulog. Yun bang klase ng pagmamahal na sa lahat ng oras ay pinagdarasal ko talaga sa Diyos na sana nga si Will na. Sana siya na nga ang para sa akin. Sana hindi siya mawala sa buhay ko at sana lagi na lang kaming magkasamang dalawa. Every time na nakakakita ako ng shooting star, automatic talaga akong nagwi-wish. Lord, sana si Will na talaga. Wala na akong hihingin pang iba. Ganun ako kay baliw kay Will noon. Pakiramdam ko wala nang ibang mahalaga sa buhay ko kundi siya. September 3 of 2012, hindi ko talaga malilimutan ang petsyang ito. First month sa rin naming dalawa. May klase kami noon, Mama Mia.
nung bigla siyang pumunta sa harapan ko. Medyo tumatawa pa siya noon. May binigay siya sa akin, isang panyo. Love, eto panyo, pinagpapawisan ka na kasi. Ewan ko Mama Mia kung love ba talaga ang tawagan naming dalawa o love dahil lovely ang pangalan ko. Nalilito ako noon kasi nung binigay at inabot niya sa akin ang panyo ay hindi naman po ako pinagpapawisan. Ang totoo may ulan kasi sa araw na yun kaya walang pawis na tumatagaktak sa noo ko. Kahit walang aircon, Mama Mia, ang classroom namin ay nakaka-relax naman talaga dahil relax lang ang panahon noon. Makulimlim, umuulan ng konti pero hindi naman masyadong malakas. Tapos may electric fan pa. Nakatitig ako sa kanya. Napakagwapo niya talaga. Hindi ako magsasawang titigan ng pagmumukhang yon. Eto ang boyfriend ko. Walang kakupas-kupas sa kanyang kaswitan sa akin. Dahilan kung bakit sa araw-araw na magkasama kaming dalawa ay lalo pang nahuhulog ang puso ko sa kanya. Ewan ko sa'yo, hindi naman ako pinagpapawisan na, sabi ko. Tumawa siya. Buksan mo na lang kasi ang panyo. Tinignan ko yung panyong inabot niya sa akin, Mama Mia. Meron po yung parang naka-arrange lang pero may parang laman sa loob kaya tinignan ko. Shock na shock ako nung tinignan ko yun, Mama Mia, dahil may sing-sing po sa loob. Uy, bugbugin mo nga ako. Bakit may sing-sing dito? Mama Mia, sobrang kilig talaga ang naramdaman ko noon. Si Jomar naman dati ay may mga paganitong konti-konti namang mga efforts. Kaya lang, ibang klase kasi talaga ang kilig na naibibigay sa akin ni Will. Nanginginig pa noon ang kamay ko dahil parang kinokuryente ako sa sobrang kilig. Para kasi akong nakukuryente noon habang nakatitig sa kagwapuhan niya. Mama Mia, kinagat ko pa ang ibabang bahagi ng labi ko para masigurado kung totoo bang nangyayari ang mga bagay na to. Nung nasaktan ako ay sigurado akong hindi ito isang panaginip. Akin na, isusuot ko sa daliri mo, sabi ni Will. Agad niyang kinuha yung singsing sa panyo pagkatapos ay sinuot niya sa daliri ko, Mama Mia. Ni wala nang tanong-tanong at wala nang pagdadalawang isip pa. Ewan ko, Mama Mia, pero fit na fit sa akin ang singsing na yon na para bang alam na alam niya ang sukat ng daliri ko. Although, Mama Mia, may mga naririnig na ako dati at may mga nakikita na akong mag-boyfriend dati na nagbibigay talaga ng kung ano-anong regalo sa isa't isa, ay talagang kinikilig pa rin ako. May isa pa akong kaibigan na nagsabi sa akin na kapag nagbigay daw ng singsing sa'yo ang boyfriend mo, ay hindi raw kayo magkakatuluyan sa huli. Nung pumasok yun sa utak ko ay parang gusto kong tanggalin ang singsing sa pagkakasuot sa daliri ko, Mama Mia. Pero ayoko namang masaktan si Will at hindi ko naman po ipagkakailang sobrang kilig na po talaga ng nararamdaman ko. Hindi ko na napigilan ang kilig na yon at tuluyan ko nang kinalimutan ng mga sabi-sabing yon. Ang totoo, Mama Mia, sa buong araw na yon ay nasa tabi ko lang si Will. Para pong heaven ang pakiramdam ko. Ang kanyang amoy ang aking paborito kong amoy sa buong mundo. Tapos, Mama Mia, sa tabi niya, dun po ang pinakapaborito kong lugar sa buong sanlibutan. Yun bang napaka-simple lang naman ang gestures niya. Panyo lang na may singsing, pero masayang masaya na ako kahit na alam kong hindi naman totoo ang singsing na yun. Hindi naman yun nasasanglang singsing at hindi naman yun mamahalin, pero masayang masaya pa rin ako. Pumasok si Will sa buhay ko nang hindi maingay ang aking paligid. Pero yung epekto niya,
Yung epekto niya ay sobrang ingay dahil hindi na po natahimik ang puso ko sa sobrang pagkabog sa bawat araw na pinaparamdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Mama Mia, iniisip ko noong mga panahon na yon, eto nga siguro talaga ang tunay na pag-ibig. Eto nga siguro talaga ang tunay na pagmamahalan na sinasabi ng iba. Mama Mia, nung nagkahiwalay po kami ni Jomar ay hindi po kami nakapag-usap dalawa. Wala pong masyadong pag-uusap at wala pong closure. Kaya isang araw ay bigla na lang akong sinabihan ng kaibigan ni Jomar na gusto raw niyang makipag-usap sa akin. Nag-usap kaming dalawa ni Jomar, Mama Mia, at after nung nag-usap kami, kahit na medyo mabigat ang dibdib ko, ay kalmado pa rin naman ako. Wala akong naramdamang guilt or anything kay Jomar. Kasi para sa akin nun, Mama Mia, ay klaro ang lahat. Ang pag-uusap naming dalawa ay para lang po talaga sa closure namin. Ewan ko kung naabutan nyo yung ganon. Yun bang importante na kapag nagkaroon kayo ng relasyon ng isang tao, ay mag-usap kayo mga ilang buwan matapos kayong maghiwalay for final closure. Ang gusto ko lang noon, Mama Mia, ay magkaroon ng kapayapaan ng mga puso namin ni Jomar at magpansinan naman kami kapag nagkita kami sa campus o kahit na saan pa man. Hindi kasi maganda na hindi kami nagpapansinan, lalo't may mga subjects din kasi na magkaklase kami ni Jomar. Ayoko rin na magkaroon pa ng grudge o galit kami sa isa't isa. Ayokong magkaroon ng kaaway dahil hindi ako komportable sa ganon. Pero Mama Mia, iba pala ang tingin ni Will doon sa pakikipag-usap ko sa ex ko. Nalaman kasi niya, Mama Mia, dahil sobrang naging issue yun sa mga kaklase ko. Nakita kong parang nag-ibang timpla ng mukha ni Will nung nagkita kaming dalawa. Iba ang tingin ng kanyang mga mata. Parang may mga tanong pero parang may galit. Napakatalas ng tingin niya sa akin. Inisip ko nung mga panahon na yon, siguro hindi na talaga mapigilang maging possessive konti dahil siguro mahal na mahal niya ako. Nung nagkasulo kaming dalawa ni Will ay nagtanong siya sa akin, nagkabalikan ba kayong dalawa ng ex mo? Galit ang boses niya, Mama Mia, pero napaka-cute pa rin ang dating nun sa akin kahit mabigat ang tono. Wala akong choice, kailangan ko mag-explain dahil boyfriend ko ang nagtatanong. Hindi no, in love kaya ako masyado sa boyfriend ko ngayon. Bakit kailangan kong makipagbalikan sa kanya? Pasko na yun. At ibang pakiramdam ng kaligayahan ang nararamdaman ko ngayon sa boyfriend ko. Nung sinabi ko yun ay biglang ngumiti si Loco. Pagkatapos ay naging maayos ulit ang mood niya. Nakakakilig naman talaga kapag nagsiselo siya, Mama Mia. Bumalik ang pagiging sweet niya at pagmamahal niya sa akin na para bang walang nangyari. Napakaswerte ko naman talaga kay Will dahil napakasweet niya sa akin. Pero Mama Mia, kahit gaano pa kamahal ninyo ang isa't isa at kahit gaano pa kayo kasweet sa isa't isa, darating at darating talaga ang chapter sa inyong mga buhay na masasaktan kayo. May isang araw na wala kaming pasok dahil wala ang teacher at may meeting daw. So yung mga girls ko, mga kabarkada, Mama Mia, ay nag-usap kami na pumunta sa bahay ng isa naming kaklase na nasa harap lang po ng school. Sumasayaw-sayaw kami noon, kumakanta-kanta at nag-e-enjoy. Wala ang boyfriend ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Pero naimbitahan ng isa naming kaklase ang ex kong si Jomar. Hindi naman ako bitter at wala na rin naman akong ibang naramdaman pa sa kanya. Kaso lang, Mama Mia, hindi ko rin naman talaga masisisi kung magselos noon ang boyfriend ko. Pero wala rin naman akong magagawa kung inimbitahan ng iba kong mga kaklase si Jomar, hindi ba? Lalo pat ang nag-imbita sa kanya yung may-ari ng bahay. Alangan naman, hindi ako. Mama Mia,
nung biglang yumakap sa akin itong si Jomar. Yakap lang naman ng pagiging magkaibigan. Parang ano lang, biruan lang, kalokohan lang ganon. Tapos yung isa naming friend ay kinalolokohan nilang mag-video-video sa aming lahat. Pero nakuha pala kami doon ni Jomar sa video na yon. Biglang dumating si Will. Ang saya naman ng buhay niyo dito, sabi niya. Gulat na gulat ako dahil hindi ko alam na darating siya, Mama Mia. Nagulat din ang lahat. Yung iba pa nga ay nagsialisan. Yung ex ko, Mama Mia, ay bigla tuloy na nagbago rin ng mood. Dumating din ang girlfriend ni Jomar nung mga panahon na yon at sinampal siya bigla sa aming harapan. As in, sa harap naming lahat. Napakadrama, Mama Mia, na para bang nasa isang telenovela kami nung mga panahon na yon. Siyempre, hindi na kami nakiisyoso. Umalis na ako doon at nag-usap kaming dalawa ni Will, pero halatang halata na wala sa mood ang boyfriend ko. Muwi ka na, kasi hindi ka pa nagla-lunch, di ba? Sorry na, wala namang meaning yun eh, sabi ko. Hinahawakan ko pa noon ang damit niya, Mama Mia. Para tuloy akong naging guide niya dahil napakaseryoso naman talaga ng boyfriend kong gwapo. Pero kahit na nilalambing ko na siya noon ay parang baliwala sa kanyang panlalambing ko. Umuwi ako sa amin nang hindi pa rin ako kinikibo ng maayos ni Will. Sumunod lamang ako sa kanya, Mama Mia. Kinabukasan ay dun kami sa tambayan ng aming klase. Silent treatment pa rin siya sa akin. Pagkatapos ng klase ay pinansin niya ako. Umuwi ka na, gabi na. Baka abutan ka pa ng dilim dito. Gusto ko nang umiyak nung mga panahon na yon dahil magdadalawang araw na hindi ako pinapansin ng boyfriend ko. Para na po akong nagdadrama noon sa MMK, Mama Mia. Kinabukasan, halos hindi na niya ako matignan ng diretsyo sa mga mata ko. Hindi na rin siya lumalapit sa akin na siya talagang ikinalungkot ko ng husto. Patuloy ang buhay, Mama Mia. Ang mga kaibigan ko ay patuloy na nagpe-pretend na parang walang nangyari. At dahil hindi na ako pinapansin ni Will, ay hindi ko na rin pinilit ang sarili ko. Every time na dumadaan siya sa harapan ko ay nagkukunwari akong natutulog para hindi na ako tuksuhin pa ng iba kong mga kaibigan. Wala na kami para sa akin. Narinig kong sabi ni Will sa isa naming kaklase nung nagtanong kung kumusta na kaming dalawa. Para sa akin, wala nang ako at si Lovely. Sobrang sakit ng naramdaman ko nun, Mama Mia. Mas masakit pa ng di hamak kesa nung naghiwalay kaming dalawa ni Jomar. Para pong dinurog ang puso ko. Pero dahil hindi po ako selfish at dahil alam kong may pagkakamali din naman talaga ako noon, ay binigyan ko si Will ng space na gusto niya. Baka ma-realize niya na mahal niya talaga ako kapag binigay ko sa kanya ang gusto niyang space. Lumipas pa ang mga araw, Mama Mia, hanggang sa nagkaroon ng school event sa aming paaralan. Nag-expect ako sa araw na yun ay magiging okay na kaming dalawa ni Will. Pero wala. Nag-expect ako, Mama Mia, na kapag nginitian ko siya at kinausap ko siya ay kakausapin niya na rin ako. Pero hindi. Hanggang sa narinig ko na lang ang usap-usapan ng mga classmates namin. Tinutukso-tukso na si Will sa kanyang isang babae, Mama Mia, na matagal nang may crush sa kanya. Mama Mia, tinignan ko yung babae. Kaibigan ko. Nung tinignan ko siya, yumuko siya. Ako naman, dahil medyo napahiya doon sa tuksuhan na yon, ay umalis na lang doon sa kanilang pinagtatambayan na lugar. Pumunta ako ng cafeteria.
Bumili ako ng pagkain pagkatapos ay naghanap ako ng hindi maingay na lugar sa campus. Napaupo ako sa isang bleacher, noong ilang sandali pa ay may tumabi sa akin. Noong tinignan ko yun ay walang iba kundi si Lina, ang babaeng tinutukoy ko. Ang kaklase kong matagal nang may gusto kay Will. Sorry, lovely hindi ko naman sinasadyang sagutin si Will. Ayos lang yun, ano ka ba? Wala naman na kami. Congrats sa inyo ha. Sabi ko na pinilit kong magpaka-genuine ang ngiti ko kahit na durog ang puso ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Pinilit ko pong magpakatatag. Pero nung lumingon ako sa kabilang dako ay hindi ko namalayan ang pagtulo ng 2 patak ng luha sa mga mata ko. Para pong mas masakit pa sa isang sugat na nilagyan ng alkohol. Pero alam niyo ba, Mama Mia, hindi na rin ako nagsisisi nung mga panahon na yon. Kasi kahit pa sabihin ni Will na may ginawa akong mali, malinis naman po ang konsensya ko. Wala po talaga akong ginawang mali noon, sadyang napayakap lang talaga si Jomar sa akin nang hindi sinasadya. At kahit ganun kasakit ang naramdaman ko sa paghihiwalay namin ni Will at pagkakaroon niya ng panibagong girlfriend, proud na proud pa rin naman ako sa sarili ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, pagkatapos nung nalaman kong may ibang girlfriend na nga si Will, pag-uwi ko ay duman ako sa may dagat. Doon ko tinapon yung singsing at panyo na binigay niya sa akin. Kasi para sa akin, wala na talaga kaming dalawa ni Will. Para sa akin ay tapos na ang chapter naming dalawa. At para ano pa na itatabi ko ang mga binigay niya sa akin. Pero kahit na ganun, ang puso ko, hindi ko i-deny na hinahanap-hanap pa rin ang lalaking mahal ko. Napakalaki ng naging parte at kahulugan niya sa buhay ko. Mama Mia, after ng lahat ng sakit, ay nagpakatahimik ako. Nag-focus ako sa pag-aaral ko, Mama Mia. Pinaramdam at pinakita ako sa lahat ng taong nakakakilala sa amin ni Will at nakakaalam ng storya namin na okay lang ako. Na cool lang ako at tapos na ang sakit na naramdaman ng puso ko. Dumaan ang mga linggo na parang wala akong gana sa lahat ng bagay. Pero kahit sakit, Mama Mia, kahit napakasakit, I learned to let go. Nakita ko, Mama Mia, na napakabilis lang para sa kanya na palitan ako ng iba. Napakasakit. Masakit na para bang baliwala ka na lang sa taong mahal na mahal mo dahil ang bilis lang niyang pinagpalit ang relasyon ninyong dalawa. Pero wala Nangyari na ang nangyari kaya hindi ako pwedeng magpadala sa sobrang lungkot. Pinagdasal ko na lang noon na sana kung kami talaga ni Will ang para sa isa't isa, sana magkabalikan kami. At kung hindi man, nagpapasalamat na lang ako dahil naranasan ko kung paano mahalin ng taong mahal ko rin. Simula noon, every time na lumalapit si Will sa akin, ay umiiwas na ako. Ayoko pong makasakit ng kapwa ko babae. Kahit na sinaktan ako ni Lina, Mama Mia, ay ayoko naman na ibalik sa kanya ang sakit. Bakit napaka-allergic na ng kaibigan niyo sa akin? Tanong ni Will sa mga kaibigan ko. At anong gusto mo? Lalapit-lapit pa sa'yo si Lovely, may iba ka ng girlfriend? Baliw ka rin ano? Sabi ng mga kabarkada ko na pinagtawanan pa siya. Ako nung mga panahon na yun ay hindi ko na sinagot ang tanong na yun ni Will at umalis na rin ako. Wala na rin kasi akong gustong sabihin pa, Mama Mia. Pero kahit na may iba na si Will, lagi ko pa rin siyang tinitignan kapag hindi sila nakatingin sa akin. At napapansin ko rin, Mama Mia, na si Will ay lagi ding nakatingin sa akin kapag hindi nakatingin sa kanyang girlfriend niya. Nahuli ko pa siya one time na nakatingin siya sa akin na para bang maiiyak na. Isang araw, wala ng babae at absent sa klase. Biglang lumapit si Will sa akin.
Kumusta ka na? Hindi ako sumagot. Yung kamay niya ay biglang hinawakan ng kamay ko pero inaalis ko yon. Sorry, sabi niya. Mama Mia, hindi ko naramdaman noon na totoo ang pagsusori niya. Hindi rin naman sorry ang gusto kong marinig mula sa kanya. Sinubukan ko pong kalimutan siya, pero kahit na gano'n ay napakahirap palang makalimot, lalo na kung araw-araw mo pa rin nakikita yung taong gusto mong kalimutan. Hanggang sa dumating ang araw, Mama Mia, na naisipan kong magbago na nga ng anyo at image. Binago ko ang aura ko. Ewan ko, pero parang nasa prime ako nung mga panahon na yon. Gandang-ganda ako sa sarili ko. Sinuklayan pa ako ng mama ko at inayusan pa niya ako ng buhok. Nag-lip shiner ako, Mama Mia, nagpulbo ng konti na parang pakiramdam ko ay artistang-artista ako noon. Napakaganda din ng suot ko. Tumingin ang lahat sa akin nung nakarating ako ng school, pati na rin si Will. Ewan ko, pero pakiramdam ko talaga, Mama Mia, ay napakaganda ko. Yun din kasi ang sabi ng mama ko, pati na rin ng mga pinsan ko. Hanggang sa dumating ang aming weight and height check. Magkatabi si Will at si Lina na nakaupo nung mga panahon na yon. Pagdating ko ay biglang tumayo si Will at lumapit sa akin. Ako magtitimbang sa'yo, sabi ni Will. Wag na. Para pong nag-away si Will at yung girlfriend niya dahil nakita ko po na parang galit na nakatingin sa kanya si Lina. Nung tumalikod si Will ay lumapit si Lina sa akin. Alam mo, ikaw pa rin yata ang mahal niya, Lovely. Kasi kapag magkasama kaming dalawa, wala naman kaming ibang topic kundi ikaw lang. Hindi ko alam kung paano sasagutin si Lina. Sige, alis na muna ako, Lina, ha? May pupuntahan ako, sabi ko. Mula noon ay hindi ko na pinapansin si Will hanggang sa dumating ang Christmas party namin. Walang Will nung mga panahon na yon, pero nagpadala siya ng letter para sa girlfriend niya. At sa letter na yun, Mama Mia, ay may naka-PS pa. Kumusta mo na lang ako kay Lovely, ha? Ako nung mga panahon na yun ay parang kinilig naman, pero pinipigilan ko ang sarili ko. January, balik eskwela na. Siyempre bumalik na rin si Will. Pakiramdam ko ay mas lalo siyang pumuti at gumwapo. Kaya pala wala siya sa Christmas party namin, Mama Mia, dahil nagbakasyon ang buong pamilya niya sa probinsya. Napakagwapo niya pero alam kong hindi na siya akin. Okay lang, nagpapaka-strong ako until sa birthday ko. February 7. Siya ang unang nag-greet sa akin. Happy birthday, sabi niya. Yun lang ay kumpleto na ang araw ko kahit wala naman ng kami. Importante lang sa akin na batiin niya ako. Hanggang sa dumating ang Valentine's Day, syempre prom, Mama Mia. Practice for gown and formal events. Kami ang magka-partner at ewan ko kung bakit at paano nangyari yon. Pero yung girlfriend niya ay nasa likuran lang namin. Yung mga kabarkada ko naman ay laging sinasabi na napaka-jackpot ko raw dahil partner ko, yung crush ko at ex ko. Parang mala-telenovela talaga ang datingan nung mga panahon na yon, Mama Mia. Ang ganda noon ay hawak kamay. Dapat hawak niya ako noon, Mama Mia. Yung kamay niya dapat nasa bewang ko at yung kamay ko ay nasa kanyang mga balikat. Pero kahit na dapat may distansya kami sa isa't isa, ay ang lapit-lapit namin noon na parang niyayakap na ako ni Will. Sinusubukan ko namang ilayo ang katawan ko sa kanya. Lumapit ka naman sa akin, sabi niya, biglang hila niya sa akin. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay halos magkayakap na kaming dalawa. Hindi pa rin ako nakayakap sa kanya dahil syempre alam kong nasa paligid lang ang girlfriend niya at piyadong nasasaktan yun ngayon habang tinitignan kami. Sa practice, Mama Mia, ay nararamdaman ko na parang may nasasaktang iba para sa aming dalawa ni Will.
Kapag tapos na ang practice namin at nakatayo na lang ako sa may pintuan ay piniplay agad ni Will yung kantang Para Lang Sa'yo by Aiza Sigera. Yung mga classmates ko naman ay kilig na kilig. Ako masaya pero syempre nasa loob-loob ko lang at ayaw kong ipahalata. Hanggang sa dumating ang Valentine's night. Nung nag-umpisa na ang event ay hindi ko nakikita si Will. Pero nung disco time na ay dumating siya. Katabi ko yung mga kabarkada ko. Nung nakita niya ako, Mama Mia, ay binigay niya agad sa isang kaibigan ko ang heart na design sa stage. Pagkatapos ay lumapit sa akin yung kaibigan ko. Megs, bigay sa'yo. Sabi niya na ang tinutukoy ay si Will. Tinanggap ko yon, Mama Mia. Kahit na hindi na siya akin. Tanong ako ng tanong noon sa sarili ko kung bakit binibigyan pa rin niya ako ng ganito wala naman na kaming dalawa. Hanggang sa Valentine's Day nga, Mama Mia. Hindi man para sa akin si Will, iniisip ko nung mga panahon na yon, kahit naman ibang mga kaibigan ko na lang ang maging maligaya at kapatid ko. May event noon ang kapatid ko at pumunta ako dun sa event nila. Nung habang nakatingin ako sa kanilang event, ay may mga kamay na biglang tumakip sa aking mga mata. Hindi ako nakapagsalita. Hinawakan ko yung mga kamay na nakatakip sa mga mata ko. Pagkatapos, ay bigla niya itong tinanggal at niyakap ako mula sa aking likod. Para po akong nabato nung mga panahon na yun, Mama Mia, for 5 seconds. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Para kaming nasa pelikula noon. Sweet, familiar, and comfortable. Alam kong si Will yun, Mama Mia. Inisip ko na sana patawarin ako ng Diyos pero gustong gusto ko na magkayakap kami ngayon. Kahit alam kong hindi para sa akin ang kasiyahan at ang kaligayahan na yon. Habang nagpapatuloy ang event, Mama Mia, ay umupo si Will sa likuran ko. Kapag tinitignan ko siya, ay ngumingiti siya sa akin. Para sa'yo, love, sabi niya. Binigay niya sa akin ang isang heart-shaped design na card. Napaka-sweet niya. Kahit sa harap pa ng pamilya ko, Mama Mia. Nung mga panahon na yon ay kilig na rin ang mga nakakakita sa amin. Pero hindi ko maintindihan kung ano ba ang dapat una kong maramdaman. Kilig ba dahil sa ginagawa ng mahal ko sa akin? O guilt ba dahil alam kong may girlfriend siya? Mama Mia, yung girlfriend niya ay napakatalas ng tingin sa akin pero nginitian ko siya. Pinansin ko pa rin yung babae at sinabi kong, "Hi." Pero biglang lumakas ang boses niya, sinabing may mga ahas daw talaga sa paligid kaya dapat mag-iingat ang mga tao. Inisip kong may alam kaya siya sa mga pinagagagawa ni Will sa akin. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin na break ng araw pala silang dalawa ni Will. Pag-uwi ko sa araw na yun ay kinakabahan ako dahil sobrang lakas ng ulan. Napakalamig din ng hangin, Mama Mia, na para bang may dalang hindi magandang balita. Paglabas ko sa school ay nandun si Will. Inaantay ako. Kinuha niya ang bag ko at siyang nagdala nito. Will, bakit? Tanong ko. Yumuko siya. Tinignan ko siya hanggang sa inangat na nga niya ang tingin niya sa akin. Gusto ko makipagbalikan sa'yo, love. Ikaw talaga ang totoong mahal ko eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun, Mama Mia. Pero ang dibdib ko, sobrang saya. Ang dibdib ko ay halos hindi ko na maikalma sa sobrang kilig na nararamdaman ko. Hindi ko in-expect na ang pag-ibig pala na iniyakan ko ay babalik din pala sa akin. Literal talaga na mahal ako ng langit. Literal na dininig ng Diyos ang mga panalangin ko. Inisip ko noon, mahal ko tong taong to eh. Bahala na si Batman. Bahala na si Karma kung karmahin man ako at bahala na rin
Ang mga nagsasabing ahas ako. Basta ako, mahal ko pa rin si Will. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Will, Mama Mia, kahit marami ang hindi sang-ayon doon sa mga kaibigan ko at kaklase ko kasi nga nasaktan ko raw si Lina. Pero anong magagawa ko? Wala na rin naman sila ni Will eh. Dumating ang araw na namatay ang lolo ko, papa ng papa ko. Napakalungkot ng bahay, Mama Mia. Lungkot na lungkot ang lahat pero biglang nagbago ang focus ko nung dumating si Will. Mama Mia, dun ko siya nakita ulit. Dun ko siya nakita ulit, Mama Mia. Kasi nung mga panahon na nakipagbalikan siya sa akin, ay naging maayos naman kami ng ilang buwan. Kaya lang, nalaman ko, Mama Mia, na nakipagkita pala si Will sa kanyang ex. May nakapagsabi sa akin at nakapagbigay pa ng picture bilang katibayan. So sobrang inis ko ay hindi ko siya pinansin ng ilang linggo hanggang sa araw nga ng kamatayan ng lolo ko. Doon ko pa siya nakita ulit. Pero imbis na maging masaya, ay away ang unang nangyari sa aming dalawa. Wala akong planong pansinin siya pero nakasanayan ko, Mama Mia, na dapat pansinin ko para makapag-usap kami ng maayos. Namimiss ko rin naman ang presensya niya. Pero dahil nga siguro sa mga hindi namin pagkakaintindihan ay may nangyaring hindi maganda. Ano, hindi mo na rin naman ba ako papansinin, ha? Sige, kung ayaw mong akong pansinin, huwag mo na akong pansinin kahit kailan. Nagulat ang lahat, kahit ako, Mama Mia. Yung pride ko ay nasagi niya. Grabe naman ang pangyayaring yon. Nalaman ko mula sa kaibigan ko na nakita pala niya kaming mag-usap ni Jomar nung nakaraang araw. Si Jomar kasi ay nangamusta sa lolo ko. Dahil nga first boyfriend ko po si Jomar, ay kilala niya ang lolo ko. Nagkakasakit na rin noon ang lolo ko, Mama Mia. Kaya kinamusta ni Jomar. Nakita pala kami ni Will kaya nagalit siya sa akin. Ang akala niya kaya ako galit sa kanya dahil ginagawa ko rin o may ginagawa kong hindi mabuti na pinapahid ko sa kanya. Kinabukasan ay parang wala lang nangyari pero si Will, bigla siyang dumating sa classroom namin at dinaanan lamang niya ako. Ilang sandali pa ay lumapit siya at tumabi sa akin. Sinubukan ko pang iwasan, Mama Mia. Pero sa loob ko ay ginusto ko noon na sana magkausap kaming dalawa. Graduation pero hindi po happy ending para sa akin. Graduation day, hindi po ako masaya. Hindi kasi kami magkasama ni Will na graduate kasi may back subject siya. Pero proud pa rin ako sa kanya. Congratulations ha, sabi niya sa akin. Pero alam kong mabigat ang congratulations na yon dahil hindi nga siya kasabay naming gagraduate. Hindi ako nagsalita. Tahimik lamang ako. Sa sumunod na araw ay umalis na ako papuntang Visayas. Mama Mia, plano kasi noon ng mga magulang ko na doon ako sa Visayas pag-aaralin ng college. Ako nung mga panahon na yon ay inisip ko na siguro eto na ang magiging katapusan ng ugnayan at relasyon naming dalawa ni Will. Wala na rin akong magagawa. At dahil nga magkalayo na kami, ay para bang tuluyan na kaming nawala ng oras sa isa't isa. Hanggang sa may dumating na text message sa akin. Masaya ako dahil galing sa kanya yon. I love you, sabi niya. My good morning langga every morning, my good night din at I love you every night. Naging sweet siya sa akin sa mga unang buwan na magkalayo kami. Mama Mia, naging sanay na rin ako noon sa kanyang mga pasimpleng bati sa akin. Pasimpleng I love you sa akin. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang nawala ang mga text messages na yon. Bigla na lang hindi nagparamdam sa akin si Will.
Bigla na lang na para bang nawala siya na isang bula. Sinubukan kong tawagan ang number niya pero hindi ko makontak. Inisip ko noon, Mama Mia, bakit kailangan niyang mawala na parang bula? Pwede naman siyang magpaalam ng maayos eh. Masakit para sa akin. Ilang buwan ko ring inantay si Will pero hindi na siya nagparamdam. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay sinabi ko sa sarili kong eto na nga siguro talaga ang katapusan naming dalawa. Bakit kailangan pa kaming magbalikan ng ilang beses kung maghihiwalay din naman ang ending namin? Sinabi ko sa sarili ko, hindi na rin siguro ako magmamahal pa ng iba. Nag-focus na lang ako sa aking pag-aaral hanggang sa nakapagtapos na rin ako, Mama Mia. Wala na akong naging balita kay Will. Meron namang mga nanliligaw sa akin noon pero ewan ko ba bakit hindi ko mabigyan-bigyan ng tsansa. Sabi ko kasi ayoko nang yung pabata na relasyon. Gusto ko kapag nakipagrelasyon ulit ako, yun bang bonggang-bongga na talaga at yun bang pang forever na at pang-aasawa na. Hindi yung immature na klase ng relationship. Kaya naman hindi ako nakipagrelasyon hanggang sa nakapagtapos na ako. At hanggang sa nagtrabaho na ako, Mama Mia. May nanliligaw po sa akin na itago natin sa pangalang Peter. Si Peter po, Mama Mia, ay masugid kong manliligaw mula nung third year college. Kahit ilang beses kong sinabi sa kanya na ayokong pumasok sa isang relasyon dahil hindi pa ako handa, lagi niyang sinasabi na handa din daw siyang maghintay. Hanggang sa isang araw, sinabi ko sa sarili ko, pwede naman sigurong sagutin ko na si Peter. Nasa edad na rin kasi ako noon na mag-asawa na, Mama Mia. At kapag matagalan pa bago ko siya sagutin, ay baka maiwanan na ako ng tren. Pero kung kailan sasagutin ko na siya, dun sa restaurant kung kailan kami magkikita at kung saan kami magkikita para mag-date, habang papunta ako ay bigla na lang nasiraan ang taxing sinasakyan ko. Natirik kami sa gitna ng daan at napakalakas pa noon ng ulan, Mama Mia. Tinatawagan ko noon si Peter pero hindi ko naman siya makontak at out of coverage area ang cellphone niya. Ako nung mga panahon na yon ay aligaga na rin. Kasi lumipas na ang ilang minuto sa usapan naming oras na magkikita kami. Sorry talaga, ma'am, pero mukhang matatagalan bago maayos to. Papara ko na lang kayo ng taxi, sabi nung driver na lumabas at nagpaulan pa talaga para makahanap ng iba kong masasakyan. Kaso lang wala, Mama Mia. Trinay ko na ring mag-book via Grab pero hindi po ako nakapag-book noon dahil wala pong signal. Ewan ko kung anong nangyari, hindi ko naman nabalitaan na may bagyo. Hanggang sa para ng para yung taxi at may tumigil na isang sasakyan. Ako nung mga panahon na yun ay busy pa rin sa pagkalikot ng cellphone ko. Nagdadasal na sana meron ng signal. Ma'am, tawag ng taxi. May nagmagandang loob na ihatid ka raw dun sa pupuntahan mo. Alika na po, sabi niya. May nakita akong payong na inabot ng taxi driver sa akin. Manong may payong ka pala, bakit di mo ginamit kanina? Ay, hindi po akin yan, ma'am. Galing po yan kay sir, dun sa sasakyan na yun, no? Sabi niya, ihahatid ka raw niya. Naku, Manong, ayoko. Baka masamang tao yan, baka saan pa ako dalhin yan? Marami na rin kasi ako nababalitaan noon na mga ganong klase ng eksena, Mama Mia. Kaya ayoko pong i-risk yung safety ko. Mukhang mabait naman, ma'am, tsaka pumayag naman siya na picturean mo at ipadala mo sa mga kaibigan mo. Halika na, dahil kung hindi ka sasakay walang mangyayari sa'yo dito, matatagalan tayo. Wala akong nagawa kundi ang bumaba sa taxi. Kinuha ko yung payong, Mama Mia. Dun sana ako sa likuran, sasakay, pero sabi ni Manong driver, dun daw ako sa harap pinapasakay nung may-ari ng sasakyan. Pumasok ako at nagpasalamat pa sa driver noon. Salamat talaga, kuya, ha? Malapit lang naman dito yung restaurant na pupuntahan ko.
Pero nung nilingon niya ako ay pareho kaming dalawang nagkagulatan. Para pong nangyayari sa pelikula at eksena sa mga teleserye ang nangyari sa amin noon, Mama Mia. Dahil ang taong nagmagandang loob na ihatid ako sa restaurant ay walang iba kundi si Will. Will? Lovely? Magkasabay naming banggit ng aming mga pangalan. Ikaw pala, hi. Ako ang unang nakabawi sa aming dalawa kahit na ang totoo ay gulat na gulat ako at biglang nagbalik sa akin ang sakit at galit dahil bigla siyang nawala sa buhay ko. Saan pala ang punta mo? Diyan sa restaurant. May kadate ka? Tanong niya. Oo eh. Boyfriend mo? Manliligaw pero sasagutin pa lang. Nung sinabi ko yun, Mama Mia, ay bigla niyang iniliko yung kanyang sasakyan. Hoy, saan tayo pupunta? Hindi naman dito yung daan eh. Saka ilang metro na lang darating na tayo dun sa restaurant. Hindi siya nagsasalita. Will, ano ba? Saan tayo pupunta? Paulit-ulit akong nagtatanong pero parang hangin po ang kausap ko dahil walang sumasagot sa akin noon, Mama Mia. Hanggang sa tumigil kami sa isang subdivision dahil sumaludo siya sa mga security guard doon. At yung ginagawa natin dito, paulit-ulit kong tanong, pero ang totoo, Mama Mia, ay magkahalong kaba at ligaya ang nararamdaman ko. Syempre andun pa rin yung konting galit at inis. Tumigil kami sa isang malaking bahay dun sa subdivision na yon. Lika na, bumaba na tayo. Sabi niya nung nakapasok na kami sa meron pong bubong na garahe. Ibig sabihin hindi kami mauulanan. Pagbaba ako sa sasakyan ay biglang bumukas yung pintuan nung malaking bahay at iniluwa doon ang mga magulang ni Will. Iha, hello! Bati niya. Buti naman at nagkita na kayo ng anak ko, sabi ng mama ni Will. Gulong-gulo ako noon, Mama Mia. Pinapasok nila ako sa loob pagkatapos ay binigyan pa ako ng tuwalya para sa basa kong buhok. Iha, ang tagal mong nawala ah. Hindi po ako ang nawala, tita. Yung anak niyo po. Sabi ko. I mean, ang tagal kang hinanap ng anak ko. Binalikan niya yung bahay ninyo dati pero wala na kayo dun eh. Mama Mia, lumipat na nga pala kaming lahat sa Maynila. Mula nung nakapagtapos ako at mula nung nag-aral na rin ng college ang kapatid ko. Gulong-gulo ako noon na nakatingin kay Will. Halina kayo, maghapunan na tayo. Habang naghahapunan kami, yung mama niya at yung papa niya pati na rin yung mga kapatid niya ang salita ng salita. Kinakamusta nila akong lahat. Pagkatapos ng hapunan, ay lumabas muna ako sa terrace. Ang mga magulang naman ni Will ay pumasok na sa kanilang kwarto pati na rin yung mga kapatid niya dahil pagod na rin sa buong maghapon tsaka maulan pa rin kaya masarap nang magpahinga at matulog. Ako naman ay nagpapatila na noon ang ulan. Kapag tumila na ang ulan ay tatawag na ako ng Grab at uuwi na rin ako sa amin. Na-text ko na rin si Peter, Mama Mia, tumingi na ako ng dispensa sa kanya kung bakit hindi ako nakarating. Hindi na nag-reply si Peter at alam kong nagalit ito dahil inindyan ko siya. Habang nasa terrace ako ay biglang sumunod sa akin si Will. Kumusta ka na? Ang tagal-tagal kitang hinanap, gaya ng sabi ni Mama sa'yo. Ako ba hinanap mo? Ikaw tong biglang nawala eh. Sorry kasi namatay bigla ang lola ko sa probinsya eh. Umuwi kaming lahat na mag-anak. Kaya lang, nung nandun na kami, bigla namang nagkasakit si Mama. Nawala din kasi yung cellphone ko, naiwan ko sa barko. At sa tingin mo, maniniwala ako dyan? Lovely naman. Ang tagal-tagal kitang hinanap. Alam mo naman, kahit anong nangyari sa atin noon, ay mahal pa rin kita eh. At saka Lovely, ngayong nag-mature na tayo, ngayon ko pa naisip, na ang dami-dami nating sinayang na pagkakataon nung magkasama tayong dalawa.
Sana sa pagkakataon na to, wag na nating sayangin to. Mama Mia, dumating na ang Grab na tinawag ko kaya sumakay na ako at hindi na ako nakinig pa sa mga paliwanag ni Will. Pero sa mga sumunod na araw ay nagpakita bigla si Will sa bahay namin. Nagkita na rin pala sila ng nanay ko at nagkausap na sila at nagpaliwanag na si Will sa mga magulang ko. Hanggang sa hindi talaga tumigil si Will sa pagsuyo sa akin. Hindi talaga siya tumigil, Mama Mia, nakausapin ako at syempre ang mga magulang ko. Hanggang sa lumambot na rin ng kusa ang puso ko sa kanya. At nung lumambot na nga ang puso ko, Mama Mia, ay hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. Pinakita at pinaramdam sa akin ni Will na mahal niya ako at mahal ko rin naman talaga siya. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nagkabalikan. At ngayon, Mama Mia, may anak na po kaming dalawa. Isa pa ang anak namin, kasal na kami sa West, pero nitong taon na to ay magpapakasal kaming dalawa sa simbahan. Alam kong ang daming nangyari sa aming dalawa. Dumaan kami sa mga immature stage na kahit ang liit-liit lang ay pinag-aawayan namin, pinagseselosan namin sa bawat isa. Pero masaya ako dahil nalagpasan namin ang lahat ng mga pagsubok na yon. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Naway kinilig kayo, nainis at syempre na-inspire at nagmahal din ng dahil sa kwento kong ito. Lubos na nagmamahal, Lovely. Ang lovely naman ng naging ending ng kwento ninyo, 'di ba? Sa dinami-dami ng mga pinagdaanan ninyo, kayo pa rin pala sa huli at kayong dalawa rin pala ni Will ang tinadhana sa isa't isa. Naku, masaya kaming lahat para sa iyo, Lovely. Naway tuloy-tuloy na ang maging kasiyahan at pagmamahalan ninyo ni Will sa isa't isa. At sa lahat po ng nakikinig ngayon at nanonood ngayon, naway i-like at i-share nyo ang video na to ni Lovely. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, click the notification bell. At para sa iyo tong kung hindi ka nag-skip ng ads natin para sa videong ito, maraming salamat po. At syempre, kung may sarili rin kayong kwento ng inyong buhay na nakakakilig, nakaka-inspire, nakakainis, at kahit ano pa mang maramdaman namin dyan, ay go na. I-share nyo na yan dahil handa po kaming makinig sa inyong mga kwento. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako pong muli ang nag-iisa po ninyong Mama Mia. Maraming salamat sa pagbibigay nyo ng oras para makinig dito sa kwento natin. At maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Bye-bye! Hanggang sa susunod nating episode. Paalam!